Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking munting channel. Narito na nga ang ating pagkatutukan mamaya sa abot kamay na pangarap. Hindi naman sukat akalain dito ni Carlos na may cellphone pa palang naiwan itong si Irene sa loob ng kanyang sasakyan. At dito nga nagulat ito nang may tumawag sa cellphone di umano ni Irene at ito na nga ang kanyang kaibigan. Dahil sa labis nga ng pag-aalala ng kanyang kaibigan na si Joyce ay dito naman nagpasya na tawagan itong kanyang kaibigan na si Irene. Subalit ay hanggang titig lamang ang ginagawa nga dito ni Carlos sa cellphone ni Irene dahil itinago niya nga itong si Irene nang sa ganon ay walang makakaalam sa kanyang krimen na ginawa. Lalong-lalo na nag-aalala ng husto itong si Harry at nagtataka kung bakit ganito ang inaasta ng kanyang ama na si Carlos na hindi naman daw ito ganito noon at nagpasya nga itong si Harry na puntahan itong si Irene nang sa ganon ay makausap at makilala niya nga ito. At dito na naman na pinagtataasan ng boses ni Carlos ang kanyang anak dahil masyado na daw itong pakialamero at makulit dahil sinabi ni Carlos na wag na daw siyang manghimasok sa kanilang buhay dahil matagal na nga daw silang tapos dito ni Irene nung ito'y nasa US pa lamang. At dahil dito hindi naman naniniwala itong si Harry sa mga sinasabi nga dito ni Carlos kaya gusto niyang alamin na kung bakit nagkakahiwalay sila noon. Sa kabilang banda, nakauwi na nga at nakabalik itong sina Lynette at Annalyn dito sa bahay ni Carlos. At dito naman na may napansin nga itong si Lynette na isang pabango na kanyang napulot at napagtanto at naalala niya itong si Irene dahil ipinakita nga noon ni Irene sa kanya ang pabango na ito. At dito na kinutuban itong si Lynette na baka nanggaling dito si Carlos lalo pat may napansin itong si Lynette na kalmot sa liig dito ni Carlos. At hindi ordinaryong kalmot lamang ito dahil tila nag-aaway nga itong si Irene at itong si Carlos at hindi nga nagkamali ang hinala dito ni Lynette. Kinabukasan ay kinausap niya itong kanyang tiyang Susan na kung ano daw ang kanyang dapat gawin dahil may nakita daw siya di umano na isang pabango at alam niya na pagmamayari daw ito ni Irene. At dito nga na sinabi ni tiyang Susan kay Lynette na may tinatago ang asawa nito at dapat niyang alamin kaya kinakailangan na sundan daw ni Lynette itong si Carlos kung saan man ito nagpupunta. At sa kinagabihan ay dito naman na humingi nga ng tawad itong si Carlos kay Lynette at hindi naman maintindihan ni Lynette na kung bakit humihingi ngayon ng tawad itong si Carlos. At ang gusto niyang mangyari, nalisanin daw muna nila itong kanyang bahay pangsamantala nang sa ganon ay magiging mapayapa daw sila. At nagsabi ito si Carlos na pwedeng magbakasyon daw muna sila nang sa ganon makaalis at matakasan ni Carlos ang kanyang krimen na ginawa. Subalit hindi nga niya ito matatakasan dahil sa pag-akala ni Carlos na wala na nga ng tuluyan itong si Irene. At ang malaking pasabog dahil buhay pa pala ito at ito nga ay humihingi ng tulong ngayon sa kanyang kaibigan na tulungan daw siya dahil itinatago daw siya ngayon ni Carlos Benitez. At ito ay kinakailangan na tumawag daw ng pulis di umano kaibigan ni Irene sa ganun isumbong ang mga ginagawa dito ni Carlos. Samantala, hindi makapaniwala itong si Annalyn at Lynette na si Moira pala ang nagtulong sa mga SWAT o pulis na makapasok doon sa loob ng city jail at naligtas sila. At ganoon din naman ang inaakala dito ni Chang Susan na ang impacta ay hindi daw ito nagbabago. At nagdududa na rin itong si RJ sa mga ikinikilos dito ni Carlos lalo pat pinag-iinitan na naman niya ito. At tila nagsiselos na nagdadala nga ng pagkain itong si RJ para kay Lynette at masama ba daw iyon. Yan ang ating pagkaabangan mamaya sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at marami pong salamat. Bye-bye!